Okay na? May video to. Wala. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Muli po natin sisimulan, no, yung atin pong continuation ng last Sunday po. At ito po ay pinamagatang Masunuring Pamilya ng Diyos. Okay, bago po tayo magumpisa sa ating pagpapatuloy po, tayo muna po ay sumandaling yumuko at manalangin. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay sama-samang dumudulog sa iyo sa panalangin. Nagpapakumbaba at nananalig na tanging ang iyong kapangyarihan lamang ang siya pong magministeryo sa gabing ito. Mangusap ka, Panginoon, sa aming mga puso't isipan. At kung may nakita ka, Ama, nakarumihan sa aming mga puso't isipan, nihiling po namin na linisin mo kami. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip man ito, sa salita, o maging sa aming mga gawa. Gawin mo kaming karapat-dapat sa gabing ito na makisalo sa iyo, lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong mga salita. Sapagkat ang salita mo po ay katotohanan, buhay at mabisa. Kaya po, Panginoon, inihiling namin na saliksikin mo po ang aming buong pagkatao. Salamat po, Ama. Salamat, meron kaming Diyos na natatawagan, nahihingan ng tulong. At sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, kung kulang kami sa kaalaman o karunungan, Ama, humingi kami sa iyo at bibigyan mo kami sapagkat sagana ka ako magbigay, aming Diyos. Kaya po, muli mong bubuksan ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, at malaya ka po, Panginoon, na makapagministeryo sa amin sa oras na ito. Itinatagubilin ko po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng aming mga gagawin, lalong-lalo na Amang Banal, sa pag-aaral ng iyong salita, magsilbi itong pagpapala sa bawat isa sa amin at tulungan mo kami na ito po ay aming tupdin at maisabuhay. Salamat po, Panginoon, gabayan nawa kami ng iyong Santong Espiritu sa pag-aaral namin ng iyong banal na kasulatan. Salamat po, Ama. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Yeshua na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Wala pong video, ano, mga kapatid. Nagluloko po itong aking video. Pero tatry ko po, sandali lang ha. Sandali lang po. Baka magbukas po ito eh. Sandali lang po ha.
Sige po, audio na lang po, ano? Nakikita niyo po yung title, no? Masunuring Pamilya ng Diyos. Okay, sinulatin ni Apostol Pablo ang mga pamilya ng Iglesia sa Epeso na sundin ang salita ng Diyos at ipamuhay ito sa pamamagitan ng mga gawa. At kalakip nito ang malaking ginagampanan at responsibilidad ng ama, ina at anak bilang isang pamilya ng Diyos. Sabi po, wait lang po, okay, yan, okay. Sabi po dito sa screen po na makikita ninyo o matutunghayan ninyo, no, sa oras na ito, nakalagay po dyan, no, bilang sundin bilang mga anak. Sa mga talata pang sumusunod, no, mayroon po kayong mapapansin na 12 kautusan at tuntunin ng Diyos sa bawat ama ng tahanan. Okay, ako bilang ama po, no, dapat ko pong pakinggan, pag-aralan at isabuhay ang 12 kautusan at tuntunin ng Diyos na isinulat ni Apostol Pablo bilang ama ng tahanan. Sinasabi po dito, tularan ang pag-ibig ng Diyos. Verse 1 and 2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabagong sangyo o mabagong alay at handog ng Diyos. In John 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, mga kapatid, ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Yan po ay mahigpit na kautusan ng Diyos sa mga mananampalataya. Kung gaano inialay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Nais ng Diyos na ang kautosang ito ay isabuhay po ng bawat ama ng tahanan. Pangalawa po, letter B, lumayo sa masamang gawain. Sabi po sa talatang 3, kayo'y mga hinirang ng Diyos. Kayo'y hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Letter C, huwag kayong gagamit ng salitang malaswa. Nakikiapid, mahalay o sakim, mga walang kabuluhang salita. Sa 2 talata po,
4:5. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Talatang 5 ayon, alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi po sa Ephesians chapter 4:20, huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Letter D, huwag kayong padaya makisama kaninuman. Sabi po sa 2 talata, huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Kolosas 2:4, sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw. Pansinin niyo po mga kapatid, ang mga talatang ito. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mapang-akit na pananalita. Papansinin niyo po ha mga kapatid kung sino yung mga taong nakakasalamuha nyo, nakakasama nyo, nakakausap ninyo. Uulitin ko po no, sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mapang-akit na pananalita. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Di bali na pong maturingan tayo na ibang klaseng tao, ibang klaseng mananampalataya. Kung sinusunod naman natin ang mga kautusan at tuntunin ng Diyos, mga kapatid, di bali ng maturingan tayong ibang pananampalataya. Letter E, lumakad sa liwanag ng katotohanan. Sabi po sa mga talatang ito, mga kapatid, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang, kung tayo daw po ay namumuhay sa liwanag, kung ang salita ng Diyos ay nasa atin, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman, na walang ibubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiyahiyang
Mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Alam natin po no mga kapatid, na ang mata ng Diyos ay nakatunghay sa mga mananampalataya. Hindi nawawala po ang paningin ng Diyos sa atin. Kahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim, lahat hayag. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Alam natin na ang mabuti sa masama. Alam natin na ang mabuti sa masama, mga kapatid. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog. Walang kamalayan, no? Kapag ang tao ay tulog, walang malay po. Hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang paligid. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang liwanag po na binabanggit ay walang iba kung hindi si Jesus. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Pagmasdan niyo po, no, ang sumusunod lang po, no, sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ang siya pong may liwanag sa kanyang buhay. At yan po ay mananatili sa kanyang buhay, ang liwanag na yan. At hindi nalalakad sa kadiliman kung ang salita ng Diyos ay nasa isang mananampalataya, nasa isang tao. Hindi na po lalakad yan sa kadiliman. Lalakad po yan sa katotohanan, mga kapatid. In Matthew 5:14, 15, 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ikaw, ako, tayong lahat na mga mananampalataya. Ang binabanggit po na siyang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Talatang 15, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Ilagay po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Kung nasa atin daw po ang liwanag ng salita ng Diyos, bakit mo ito ikinukubli? Bakit mo ito inilalagay sa loob ng banga? Pagmasdan po natin, mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Diyos. Inililihim ng isang tao ang liwanag ng salita ng Diyos na nasa kanya, inilalagay sa loob ng banga at sa halip. Inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay.
Nagsisilbi siyang liwanag, lalo-lalo na ama ng tahanan. Mensahe po ito para sa ama ng tahanan, sa ina, at sa mga anak bilang isang pamilya ng Diyos. Hindi lamang makikita niyo po ito sa iglesia, maging sa inyong mga tahanan. Tahanan ko, tahanan mo, tahanan nating lahat. Sa halip, ang liwanag na sa iyo ay inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Mga kapatid, tayo pong mga tatay, nanay, at mga anak ang binabanggit po sa salita ng Diyos. Gayun din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, dapat po mas lalo nating paliwanagan ang salita ng Diyos na nasa atin upang maibahagi natin ang liwanag na to na nasa iyo sa mga taong wala pa ang salita ng Diyos para sa kanila. Hallelujah. Uulitin ko po, no? Verse 16. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin. Mas lalo pang magliwanag sa inyo ang ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Tingnan niyo po, mga kapatid, ipinapakita ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Hallelujah. Letter F, harapin ang kalooban ng Diyos at isagawa. From verse 10 and 17, no? Basahin po natin. Harapin ang kalooban ng Diyos at isagawa. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. 17, huwag kayong maging anga. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. First Thessalonica, Kabanata 4, talatang 3-4, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal. Yan ang kalooban po ng Diyos, mga kapatid. At lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Inuulit-ulit po ang kalooban ng Diyos, no? Ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa ating buhay, hindi ang kalooban ng tao. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Pansinin niyo po, no? Ang ama at ang ina. Sabi niya, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Talatang 4, 1 Peter chapter 1, 15 to 16, ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat
ng inyong ginagawa. Mga kapatid, puputulin ko lang po, no? Alam niyo po ba, at muli ko pong ipapaalala sa inyo, ang taong namumuhay sa kabanalan po, tandaan po natin, siya ay lumalayo sa kasamaan. Hindi po siya nakikibahagi sa gawaing masama. Kung hindi siya po ay lumalayo. Pag alam niyang masama sa mabuti, lalayuan na po yan ng mga taong tunay na namumuhay sa kabanalan. Hindi na po siya nakikisawsaw, nakikihalubilo sa mga masasamang gawain. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, ang kautusan po ng Diyos, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Pangalawa po, no, lumalayo sa kasamaan at tunay na ang kanyang mata ay nakatunghay sa salita ng Diyos. Tunay na nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan po yung mga taong namumuhay sa kabanalan. Papansinin po natin at babantayan natin, no, ang ating mga sarili. Baka mamaya po, no, papaalala ko lang po sa inyo. Baka mamaya po nakikisawsaw pa tayo sa mga chismis-chismisan, mga walang kabuluhang usapan, mga walang kabuluhang gawain, mga kapatid. Hindi po nakakalugod sa Diyos. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin, pinili, pumili sa atin ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Letter G, gamitin ang lahat ng pagkakataong gumawa ng mabuti. 15, 16, sinasabi po, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Talatang 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Tignan niyo po mga kapatid, may babala na ibinibigay sa atin si Apostol Pablo. Colossus chapter 4, 5 and 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi nananampalataya. At samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila. At matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Kung ano po, mga kapatid, no? Halimbawa po, ang kausap natin ay wala pa po kay Kristo. Mga kapatid, gamitin natin yung tamang pananalita. At matuto tayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Amen po ba tayo doon? Hallelujah. Letter H,
Huwag kayong maglalasing. Inuming nakakalasing po. Alak. Physical po yan, no? Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Napaka-practical po niyan, ano? Walang maidudulot po ang alak sa buhay ng isang mananampalataya. Walang buti po, no? Kung hindi sisirain lamang ang buhay ng isang tao. Excuse po, no? Dapat kayong mapuspos ng espiritu. Spiritual. Physical, spiritual. Verse 18b. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu, ang salita ng Diyos. Gumamit kayo ng mga awiting salmo, himno upang maakay ninyo ang iba na magpuri sa Diyos. Pansinin niyo po, no? Salmo, himno, yan po ay binabanggit sa salita ng Diyos. Pag ang salita ng Diyos po, pakinggan niyo po, ano? Pakinggan niyo po ang aking sasabihin. Kapag ka ang salita ng Diyos ay ipinaabot mo sa isang tao, anong dulot po nito para sa nakakarinig? Yun lang naman po ang role natin, no? Gumamit kayo ng mga awiting salmo, himno upang madala ninyo ang iba na magpuri sa Panginoon. Kaya po mahalagang mahalaga na ibinabahagi ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Ito po ang nakakaakay, no? Yan po ang nakakapagdala sa paanan ng ating Diyos, ang salita ng Diyos. Mapapansin niyo po no mga inaawit natin, no? Nasa Biblia po lahat yan, no? Nakabase po sa buhay at mabisang salita ng Diyos. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Medyo nagliliwanag po, ano? Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. In Colossus chapter 3 verse 16, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng excuse lang po, ano? Ano mo nga to? Hindi ko ma-mention. Sandali lang po, ha. Yan. Okay, natatakpan po, ano? Okay, ulitin ko lang po, no? Colossus 3:16. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili. Hindi po ba nawawala ang salita ng Panginoon, mga kapatid, sa inyong mga puso? Tayo lang po ang nakakapansin yan, no? Tayo po ang makakapansin sa ating sarili.
Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, mahalagang mahalaga ang salita ng Panginoon na ito po'y nananatili sa ating mga puso. Hallelujah. Kahit wala kang dalang Bible po, no? Makakapagbahagi ka sa maraming tao na nasa iyong paligid. Yan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Letter K, lagi kayong magpasalamat sa Diyos Amang nasa langit. Lahat ng bagay na ating natatanggap sa pangalan ni Jesucristo. Sabi po, sa talatang ito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga pagpapala, maliit, malaki. Meron, wala, no? Ang instruction po, ang tuntunin po ni Apostol Pablo, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil lahat ng bagay na tinatamasa natin dumarating sa atin, mga kapatid, nararapat lamang na ipagpasalamat natin sa Diyos. Letter A, letter L, pasakop kayo sa isa't isa. Verse 21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Kung iginagalang po natin, no, at sinusunod ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, tingnan niyo po, walang pagbabago. Ang asawang babae dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Okay, sundin bilang ama at ina ng tahanan sa mga talata pong ito, no? 10 talata. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Bakit? Tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Tingnan niyo po, walang pagkakaiba po yan, no? Nasa church ka, nasa tahanan mo, sa sarili mong tahanan, walang pagkakaiba po ang instruction na binigay po ni Apostol Pablo para sa mag-asawa. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, no? Ang babae po, no, ay isa pong alalay ng lalaki. Tumutulong sa kanyang asawang lalaki, ang babae. Tinutulungan niya, sinusuportahan niya po. Gaya ng paglalarawan po sa naging buhay po ni Abraham at ni Sarah. Laging naroroon sa tabi niya si Sarah, sa tabi ni Abraham, upang tulungan sa lahat ng gawain si Abraham. Ganun lang po kasimple yun, mga kapatid. Kaya mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Hindi po natin pwedeng baliktarin, mga kapatid. Hindi natin pwedeng i-twist ang tuntunin ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi, magpasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng
pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagmasdan niyo po, bilang mag-asawa. Anong dapat natin gawin? Kundi sundin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Na kanyang katawan. At siya ang tagapagligtas nito. Yan po'y very practical, mga kapatid. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Maliwanag naman po, no? Siguro, kanya-kanya na lang po, no? Kanya-kanyang insight, kanya-kanyang opinion o pagkaunawa, no? Sa ibinigay na instruction po ni Apostol Pablo. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. In Colossians chapter 3 verse 18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Yan po ang tama, at naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. 1 Peter chapter 3:1, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sa gayon kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Pansinin niyo po, no, mga babae, no, kung ang asawa niyo po ay wala pa sa Panginoon. Ang sabi po dito, maliwanag, oh. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sa gayon kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos. Mahihikayat din silang sumampalataya. Bakit? Dahil sa inyong magandang asal. Tingnan niyo po, dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Ang pinapansin po at ipinupunto po, no, ni Pedro, yung kagandahang asal natin. Kagandahang asal ng babae, kagandahang asal ng lalaki. Kung ang babae wala pa sa Panginoon, dahil sa magandang asal, magandang gawain ng babae o lalaki, kahit hindi ka na magpaliwanag, kapatid, doon pa lang sa kagandahang asal natin, mahihikayat na natin ang ating mga asawang babae o lalaki o ang ating buong pamilya. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo. Mga kapatid, dito ko na lang po siguro puputulin, ano? At loobin ng Diyos po, no, sa mga susunod na
second Sunday of the month. Maipagpatuloy po natin. Marami pong salamat at ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. God bless you po.